Sa binas sa 10 contractors ng flood control projects, pinirmahan na ni Senate President Francis Escudero. Zero budget para sa flood control sa 2026, dapat pag-aralang mabuti ayon kay Senator Panfilo Lacson. Kasi malaki yun 3.6 billion lahat-lahat yung sinasabi doon, approved for 2020, under 2025 GAA, approved na yung mga projects na yun, worth 3.6 billion. Paglaban sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan, sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng Araw ng mga Bayani. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. 85% ng mga Pilipino walang tiwala sa China base sa Okta Research Survey. Wala akong tiwala sa China. Bakit? Alam mo kung bakit? Pagka pupunta nga tayo sa South Philippines, binobomba ng tubig. Parang wala na po. Kasi parang, di ba may usapan na bawat teritoryo inaangkin pa rin nila. Pagtaas ng kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa ilang rehiyon. Pag-iingat sa mabilis na hawaan, ipinaalala ng Department of Health. Although may idea ka na nape-prevent naman yun, kaya lang syempre hindi naman all the time isa may ginagawa ka, mamaya maglaro sila. So natatakot ka na mahawa siya, tapos mag-worse yung situation pag wala kang idea na kung paano yung gagawin. Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. umupo na bilang bagong pinuno ng Philippine National Police. General Nicolas Torre III, bibigyan ng Pangulo ng bagong posisyon sa gobyerno. Hindi pagkakaunawaan kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III, itinanggi ni DILG Secretary John Vic Remulla. We've never had disagreements, save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Contractors at kinasuhang district engineer, hinikayat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging state witnesses sa umano'y korupsyon sa DPWH projects. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Contractors na hindi magpapakita sa pagdinig ng Senado, ipaa-aresto ayon kay Senate President Francis Escudero. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabihin ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi batayan na may extrajudicial killings policy ayon kay Attorney Nicolas Kaufman. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. DPWH executives na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects uunahin sa isasagawang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. Panibagong reshuffle sa hanay ng Philippine National Police, nagbabadya kasunod ng pagkakatalaga ng bagong PNP chief. All of the positions in the Philippine National Police, okay, yung organization natin is, of course, we are working as one to accomplish our mission through the performance of our mandated functions. Ipinatupad na reshuffle at appointments ni dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, lampas na sa kanyang kapangyarihan ayon sa National Police Commission. So there have been appointments with the former PNP chief, and you can say these are in excess of his authority. Yes, Mr. Chair. Foreign agents nang hihimasok umano sa infrastrukturang
pangseguridad ng bansa ayon sa Philippine Coast Guard. Ilang Chinese nationals nakapasok sa listahan ng PCG Auxiliary. Right then, during that time, there were no perceived threats from interference from foreign agents. But right now, we see that there's a creeping intrusion into our security environment or security infrastructure. Dating mambabatas na umani sangkot sa Anomalies Project sa Batangas, iimbitahan sa pagdinig sa Kamara. Sinasagad talaga as close as possible to the ceiling price dahil alam naman po ng mga leaders na yung pinili lang ni Congressman ang mananalo sa bidding na ito. Iba pang umano'y anomalyang nakapaloob sa 2024 at 2025 national budget. Dapat ding imbestigahan ayon kay Vice President Sara Duterte. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal sa legislative branch dapat magkusang sumailalim sa lifestyle check ayon kay Senator Risa Ontiveros. I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Dating CIDG Director Romeo Macapas, sasagutin sa tamang forum ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng NAPOLCOM kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. 4 pang aktibong pulis kabilang ang isang general, iniimbestigahan din sa kaso ng missing sabungeros. As far as the National Police Commission is concerned, they are preventively suspended. That means they should not be holding any unit. That means they should not be in a line unit. So they report to a holding unit for an admin holding unit kung saan dapat nandun para hindi ma-impluwensya sa investigation. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakahanda sa lifestyle check. Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ilalabas ng Presidente kung kinakailangan ayon sa Malacanang. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pang Pangulo. 7 sa 15 contractors na pinakalanan ni PBBM, mayroong mga flood control projects sa Quezon City. Mayorya ng mga DPWH projects sa Quezon City, walang approved certificate of coordination ayon sa local government unit. I'm convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me, I'm talking on a personal basis, that we have all these policies in place that require you to coordinate. If you really want the project to be successful, the local government can be very helpful with regards to that. Leyte Representative Richard Gomez posibleng maharap sa ethics complaints dahil sa paglalantad ng ilang pribadong impormasyon ng mga miyembro ng media. Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the ethics committee here. Hindi lang pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. Philippine National Police kinumpirmang nag-file ng 1 buwang leave of absence si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-apply ng leave na nagsisimula po ng August 28 at magtatapos po ito sa September 29, so halos 1 buwan po. Ginamit po niya yung kanyang leave na mandatory, special privilege leave at yung kanyang pong service leave. Inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Performance ng ilang sikat na OPM artist tampok sa free concert na handog ng Wish 1075 bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang FM station on wheels.